opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. So how can you tell me that it's not economic sabotage? This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Damdaming Bayan. Sa wakas, good morning Malacanang. Abay sa wakas nagalit na rin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kailangan Mr. President no turning back. Ika nga ha? Ayan, na siya mismo ang naging saksi. Ayan, sa isang substandard na project, Rockshed project, dyan sa may Benguet kahapon. Ayan, at mabuti naman Mr. President at ang isinama ninyo ha ay si Mayor BBM. Ayan, Benji Banyes Magalong ng Baguio City ha. At hindi po yung mga sip-sip na mga taga DPWH. Ayan, ngayon po mabigan maganda, Mang Mista ha. Ayan, at least dati-dati sinisiraan ang Mayor Magalong na naninira lamang sa administrasyon. Pero ngayon po mahabigan kitang-kita naman ha. Mukhang yung sumbong sa Pangulo ha at yung mga sinasabi ng Mayor Benji Magalong abay naniniwala ang Pangulong Marcos kaya kasama niya mismo ha na pumunta po mahabigan doon sa gumuhong lugar dyan sa may Benguet Mountain Province. At nasa ating linya na pala ha. Nasa ating linya po mahabigan ang Mayor ng Baguio City. Alamin nga natin kung ano ang napag-usapan nila ng Pangulong Marcos kahapon. Mayor Benji Magalong, Mr. Sir, naimbang bigat apo. Good morning, Mayor Magalong. Good morning, Mayor Deo. Good morning sa ating mga listeners. Ayan, marami po ang nagulat kahapon, Mayor Magalong, sir, ha? Dahil kasama kayo ng Pangulong Marcos kahapon. Di ba may mga kritiko kayo na naninira lamang daw kayo sa administrasyon, sa mga ine-expose ninyo mga anomalies sa mga projects. Ayan, kayo mismo ay kasama ng Pangulong Marcos kahapon, Mayor Magalong, sir. So ano po ang iba pang napag-usapan ninyo? May direktiba po ba sa inyo ang Pangulong Marcos bilang mayor ng Baguio City? Wala, may banggit ko nga sa kanya. Mayor Deo, unang-una, may pakita namin sa kanya yung nangyari din sa Rockshed. Mm-hmm. For some reason, bakit ganun yung ang laki ng ginastos natin, patapos ganun lang na biglang nasira. May mga flaws sa design, bakit hindi maayos yung
bakit hindi maayos yung implementation, bakit din bigla na lang gumuho yung isang portion, bakit hindi iniabot yung pondo dun sa lugar na nakita naman nilang vulnerable siya o landslide, kaya naapektuhan lahat. Sayang yung ginastos na 260 million. At the same time, ipakita rin natin kay Presidente yung rock netting. Isa lang yun sa mga nasirang rock netting. Meron din mga, nakita ko rin yung stud, ito yung cat's eye, Opo. na napakamahal. So nakita ko rin yung solar light sa kanya, binanggit ko sa kanya. At meron kami isang kalsada rito na tinatawag namin na the road that leads to nowhere, na matagal nang ginagawa pero hanggang ngayon hindi pa rin maayos-ayos at nag-erode na. Papakita ko pa sana yung nangyari sa mga buildings sa UP at doon sa BGH, pero wala nang oras ng ating Presidente. Ayan. So, alam po namin na marami kayong mga expose na o kaya sinasabing mga maanumalyang project, Mayor Benji Magalong, sir. Ito ba ay more or less na ikwento niya sa Pangulong Marcos o alam na niya ito? Nabasa na niya ito? Well, maririnig niya, pero nung nakita niya, nakita mo yung galit kay Presidente. Talagang galit na galit siya. At kaya nga sinabi nga niya na ayaw ko matatapos itong third ko na walang nangyari. Nagpisahan niya, kakapusin niya. So nakita ko yung commitment niya sa anti-corruption campaign. Lalo-lalo na ngayon na iikot siya. Nakikita niya yung katotohanan. Kasi hindi lang yung kwento-kwento. Nakikita niya mismo, kaya talagang worried ako dahil na-stress siya. Kitang-kita ko yung pagka-stress niya. Oo nga po. Ayan, nagagalit. At sabi nga niya, nadoble pa raw yung kung i-repair, madodoble pa ang presyo. Gastos doon sa Rakshed project na yan. Oo. Palagay ko, Mayor Bea, ganun nga mangyayari kasi hindi pa nga natin hinukukay yung gabyon na nilagay doon. Na napaka-shallow. Diba? Din yung gabyon na nag-hold sana yung foundation. Baka pag binuksan pa natin yun, hinukay natin, makikita na natin yung mga kalokohan pa doon. Wow. Kaya nakakalungkot isipin. And this is not only happening dito sa Cordillera, kaya sa Benguet. Marami pang lugar sa Pilipinas na malamang ganito rin kasi nagsusumbong din sa akin yung ibang mga mayors. Wow. Sabi nga nila na detective this is a common observation among us mayors na lagi na lang pinapabulaanan kung sino-sino mga politiko. Pero ito talaga yung nangyayari. Ayaw nilang aminin na talaga nangyayari. Kaya sinabihan ko nga sa Presidente na, sir, itong walang konsultasyon sa local government, na basta-basta na lang gagawa yung mga mambabata at hindi PWs ng mga project. This is not only my observation, my experience. This is a common sentiment among the mayors. Mayor Magalong, sir. Ayan, may sinasabi yung engineer ba yun? District Engineer Arnold Dapuag. Wala naman daw substandard dun sa Rakshed project. Ayan, actually hindi daw nasira yun. Kaya lang, tinitingnan ko itong mga picture abay isang ulan lang baka gumuhonan nandun na sa bangin yung yung isang pader nung Rakshed project, Mayor Magalong, sir. Ayan, kung maayos ang plano niya, ba't naman nandiyan sa gilid-gilid mismo na ng bangin? Dapat inusog man lang ng konti. Yes, like in fairness naman, the Rakshed served its purpose, talagang natakpan niya. Pero the way it was designed, may problema. Pati yung foundation niya, bakit ganun? Kung talagang maayos ba yung kanilang design? Naisip nila lahat, comprehensive yung kanilang technical study. Dapat hindi ganun ang nangyari. So, mukha yatang iba yung kanila, iba yung definition nila ng substandard. Just ano naman mag-isip na kayo.
At baguhin nyo naman yung definition nyo ng substandard. Dahil pag ganyan ang definition nila ng substandard, ano na lang mangyayari sa mga infrastruktura natin sa lahat sa buong Pilipinas. Gusto yung kanilang mga mentalidad talaga, no? Pera ng bayan po yan, hindi nyo pera yan. Ay dapat po managot kayo dyan kung ano yung mga pinaggagawa nyo. Mayor Magalong, sir, ayan, kami nga mismo nagulat din. Sa dinami-dami ng mga opisyal, bakit kayo po ang isinama ng Pangulong Marcos at hindi po ang mga congressmen dyan sa Mountain Province, sa district sa Benguet, o kaya ang mga taga-DPWH? Bakit kayo po ay pinatawag, Mayor Magalong, sir, ng Pangulong Marcos? Well, sumunod lang naman ako sa utos nagpunta kasi sa akin yung PMS at sinabi sa akin naman na sila nakipag-coordinate. So hindi ko alam kung anong reason nila lakay doon. Yes, sir. Sumunod lang naman ako sa utos ng Presidente. Nagulat ba kayo dahil maraming mga taga-administrasyon dahil sa inyong mga express sinasabi na sinisiraan nyo daw ang Marcos administration, Mayor Magalong, sir? Never. Kung titingnan nyo lahat yung mga pronouncement ko, it's all about corruption. And siguro kung titingnan mo rin yung mga interviews ko, makikita mo na pinapraise pa nga natin si Presidente dahil nga inumpisahan niya. He took the lead. It was courage to mention that during the summer. It was courage. It took him so much courage to mention that and to challenge the lawmakers. Sipin mo, harap-harapan. Tapos nationwide, in-announce niya, mahiya naman kayo. Kaya kita mo talaga yung determinasyon niya. At sa akin lang is, alam mo, every administration has a legacy. And I believe this is the legacy of the incumbent president. Itong labanan, itong matinding korupsyon na nangyayari sa DPWH at hopefully hindi lang mahinto sa DPWH, ibang mga ahensya rin. Wala bang request ang Pangulong Marcos sa inyo kahapon na Mayor Magalong, pwede ba tulungan mo ko para malutas yung problema natin sa graft and corruption? Well, yun na nga yung kanya. Sabi niya, tuloy-tuloy lang ang reporting. Tuloy-tuloy nyo lang ang reporting. Sabi niya, in fact, nag-encourage nga siya. Nag-encourage niya kami na tuloy-tuloy lang yung programa. Yung ating effort sa anti-corruption. Kasi sabi ko nga sa iyo, nakita ko talaga yung frustration niya. Yung galit niya, nakita ko, naramdaman ko yun. May mga nagmumungkahi, Mayor Magalong, sir, na kayo po ay mamuno, kung magtatayo man ng isang independent body para mag-imbestiga dito sa mga anomalya sa DPWH ngayon. Willing ba kayong pamunuan nito, Mayor Magalong, sir? At actually, meron pa mga feelers na inaalok ka ba kayo ng Pangulo na maging DPWH Secretary? Alam mo, both are mukhang speculations lang. Okay. Walang nangyaring ganyan. I believe the President has already someone in mind for investigation siguro. Kaya bigyan na lang natin siya ng pabayaan na lang natin siya. He knows what he's doing. So far sa concern sa nakita ko, he knows what he's doing. Pabayaan natin siya. Let us just wait for yung mga sakbang niya, ano yung plan of action niya dyan. Naku, eto nga pala, Mayor Magalong, sir, may mga kongresistang humahamon po sa inyo na, eto na, kasama na si Congressman Richard Gomez ng Ormoc. May mga hamon po sa inyo na patunayan daw yung mga aligasyon sa pagdalo sa Senate hearing, Mayor Magalong, sir. Ano po ang reaksyon nyo dyan? Well, hinihintay ko lang yung kanilang notice na mag-appear ako. Nagsasalita sila ng gano'n na magsalita ako, kumarap ako sa kanila, pero wala naman silang notice. Kaya hinihintay ko lang yung kanilang notice. Kung sakasakali man naman matanggap naman ako, so syempre, out of respect, I need to attend the hearing. At doon nila siguro ako tanungin. Ulitin ko lang, huwag nila akong tratuhin na akusado. Tratuhin nila akong resource person.
Sa bagay, may mga kumakampi naman sa inyo sa inyong tapang din. Expose Mayor Magalong, sir. Ayan, andyan ang Senator Ping Lacson. Ayan, sina Senator Tito Soto na sumuporta at willing din na mag-expose sa mga ganitong nangyayaring anomalya, Mayor Magalong, sir. Well, alam mo, naging boss ko. Si Senator Ping, naging boss ko siya sa lumaki rin ako sa kanya. No? The way he led us, pati yung mga prinsipyo niya about leadership. Doon ko naman na yun eh. Ganun din kay Congressman Rory Aco. Ganun din kay Sir Bong Franco. At marami pa na naging amo ko. Ganun din si Senator Soto. Naging head din namin siya nung I was in PDEA. Nakita ko rin yung kanyang leadership sa DBB. Because PDEA was under DBB. Kaya nakita rin nila kung paano ba tayo magtrabaho. Kaya siguro ganun na lang ang support nila sa atin. So willing kayo, Mayor Magalong, sir, na humarap sa Senate hearing? Yeah. Maganda na sana kung doon sa HORC hearing. Hinintay ko nga. Sa House hearing. Bakit mas gusto niyo sa Kongreso kaysa sa Senate, Mayor Magalong, sir? Kasi lagi nila akong binabatikos eh. Kaya mas gusto ko na din malang umarap. Kasi lagi nila akong sina-challenge na magsalita ako. Na magsasalita naman ako. Pero nasaan na yung kanilang samang sa akin? Hinihintay ko nga yung kanilang notice. Ayan, kasama dyan si Congress... Panay na nga insulto nila sa akin. Kasi attacking personal pa yung ginagawa nila. Kaya, hintayin ko na lang yung kanilang notice para at least magdapan ako. So, mas gusto nyo, Mayor Magalong, sir, na sa House of Representatives kayo ipatawag para makaharap nyo mismo itong mga nag-aakusa sa inyo tulad ni Congressman Richard Gomez? Nandun yung gera. Ito dali natin yung gera. Ayan. Anyway, Mayor Magalong, sir, ayan na. Kahapon pala, nandun din itong si Congressman Eric Yapa. Pero hindi raw pinalapit sa Pangulong Marcos. Bakit kaya, Mayor Magalong, sir? Wala na akong kinalaman doon. Hindi naman siya para magbigay galang sa ating Pangulo. Kaya siguro nagpakita rin siya. Ayan, oo. So, Mayor Magalong, sir, dahil nagkausap na kayo ng Pangulong Marcos at humingi pala ng tulong, so tuloy po ang inyong kampanya against corruption, Mayor Magalong, sir? Tuloy-tuloy, Mayor Bayo, at lalo pa akong na-motivate dahil mismo si Presidenta mismo na sabi na ituloy yung lamang. Ayan. At ang mga mista sa PMA Sandigan 82, ayan, nakikinig po sila ngayon at sila ay nagpapaabot ng taos-pusong suporta sa inyong ginagawa, Mayor Magalong, sir. Oo nga, nakakatuwa nga na yung ating mga classmates, ano? At tuloy-tuloy yung kanilang suporta sa akin. At hindi ko naman sila, I cannot afford to fail them, kaya talagang pinagbubuti natin naman to. Ayan, lalo na ang ating President General Lisander Suerte. Ayan, at lahat ng klase ng PMA Sandigan 82. Mayor Magalong, sir, ayan, so ano po ang mensahe niyo sa inyong mga kritiko? Ayan, lalo na po yung mga congressmen. Well, gusto ko lang banggitin sa kanila yung essence ng public service na alam mo yung public office is a public trust. No? At kailangan ipakita natin sa taong bayan na kung meron tayong responsibilidad, especially kung meron tayong hinahawakang pondo, dapat siguraduhin natin na ito'y nagagastos sa tamang paraan. At ang intended na project nito, dapat tingnan nila mabuti na quality at according to standard. Kasi yan ang binigay sa atin ng taong bayan na responsibilidad natin. Ang hawakan natin. Hindi natin pwedeng ipasa yung responsibilidad na yan. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Mayor Magalong, sir. Ayan, mabuhay po kayo at dapat, ayan, sabi nga ng Pangulong Marcos, ayan, tuloy ang inyong reporting sa Pangulo sa mga natuklasin ninyong mga anomalya.
Maraming salamat Diyos Agniran na mga bigat, Apo Mayor. Agyaman ako ngayon ako dayo. Yes, sir. Ang bagnagsyapat. Mga kaibigan, Mayor BBM Benji Banyes Magalong ng Baguio City.